Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Isang grupong nasa likod ng mga nanggulo sa kilos protesta kontra katiwalian kahapon, iniimbestigahan na rin ng Defense Department. Masusi ng sinisilip at inaalam ng Department of National Defense kung sino o anong grupo ang utak sa marahas na aksyon ng ilang grupo, kasabay ng mga kilos protesta kontra katiwalian kahapon. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., partikular na rito ang grupong may hawak ng isang kulay itim at malapiratang watawat na mayroong marka ng bungo at kalansay. Ito ang tinutukoy ni Teodoro ay ang watawat na lumabas sa isang karton na kalaunay naging tampok din sa isang pelikula na patungkol sa isang grupo ng mga pirata. Bukod dito, naniniwala ang kalihim na mayroong grupo na humuhubog sa naturang grupo at nag-iimpluwensya rito, na ang tanging pakay ay maghasik ng gulo, takot at kalituhan sa mamamayan. Kasabay nito, una nang kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police na may mga ulat silang natatanggap na nahaluan ng mga lokal na terorista, ang sumiklab na gulo sa lungsod ng Maynila kahapon. Samantala, sa Metro Manila ngayon, posibilidad na napasok ng NPA ang mga grupong nanggulo sa Maynila kahapon, tinitignan na ng MPD. Tiniyak ng Philippine National Police na mananagot sa batas ang lahat ng mga nasa likod ng panggugulo at marahas na demonstrasyon sa lungsod ng Maynila kahapon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, batay sa inisyal nilang impormasyon ay mga miyembro ng isang hip-hop gangster group ang mga nanggulo. Sila ang mga nakasuot ng kulay itim na damit at mga nakatakip ang mukha na naghagis ng bato at iba pa, gayon din ay nanakit sa mga pulis. Batay sa pakikipag-usap ng mga pulis sa mga naarestong menor de edad, nahikayat umano silang gawin ang hakbang ng isang hip-hop rapper via online. Pero tinitingnan din ng PNP ang posibilidad na nahaluan ang grupo ng mga elemento ng New People's Army, matapos maging viral sa social media ang larawan ng isang lalaking may logo ng komunistang grupo na nahuling nambubugbog sa isang pulis. Isa po sa mga tinitignan natin yan, yung mga ganong impormasyon po. Ang sa atin po dito, nakita lang po natin yung hayagang paglabag nito mga individual na ito. Ongoing pa po yung pag-iimbestiga. At lahat po ng makukuha natin dito ay pagbibigay din alam po natin sa ating mga kaibigan sa pamamayan. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Lunes. 74 na araw na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.